Ayan, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon o magandang gabi sa inyong lahat. Welcome po dito sa channel natin sa Luntiang Agama Natural Divine Art Shrine of Healing. At ako po ang Apo Adman. Kung makikita ninyo, ako'y nagpapasalamat kay Maria Haswell for giving us a uniform. So guys, mga kalahi, solid kalahi tayo, pero itong hoodie na ito, jacket nito ay bigay sa atin ng ating kapatid na si Maria Haswell, na kung saan siya po ang creator and designer ng The Mystic Goddess Sigil Tarot. At yun nga, gusto ko lang ipakilala sa inyo ang The Mystic Goddess Sigil Tarot. Kung napanood nyo po yung last video natin, so welcome natin ang The Mystic Goddess Sigil Tarot dito sa Pilipinas. And we have blessed them and we prayed na sana ang barahang ito ay magbigay sa atin ng kaliwanagan, magbigay sa atin ng mga inspiration at ng pag-asa sa ating mga problema. So dahil dumating siya sa atin, gusto kong i-share sa inyo, itatabi ko lang muna yung kape, gusto kong i-share sa inyo kung paano ko ba ginagamit ang Mystic Goddess or ang mga tarot cards. So ang tarot cards, tulad ng sinabi natin, ay isang what do you call this? Visual scriptures. So para siyang banal na kasulatan, pero imbis na mga salita ay larawan ang ipinakikita sa atin. At ang bawat larawan na makikita natin sa bawat baraha o karta o bawat bahagi ng tarot card ay nagbibigay sa atin ng mensahe. At ang mensahe niya ay unique para sa individual. Pero paano ko ba ginagamit ang the mystic or ang mga tarot cards? Since mamayang gabi kasi is magkakaroon tayo unang araw natin o unang araw sa Vedavika Tarot Certification course. So ang ginagawa natin sa mga baraha, unang ginagawa natin ay binabalasa natin. Bakit natin binabalasa ang ating tarot card? The reason why we shuffle our tarot card is to shake off, shake off natin yung current energy niya. Pinapagpag natin yung energies niya para kung ano man yung mga influence ng printer, ng creator, kung merong mga negative energies, is maki-cleared out siya. Pero meron din mga tarot readers or professional tarot readers, ang ginagawa nila is pinapausukan nila ng insenso, para itaboy ang mga negative influences. So sa akin, on my part, ang ginagawa ko is binabalasan natin siya. And then at the same time, I am introducing myself to them isa-isa. So nagiging kaugalian. Parang sa akin, on my personal practice, kaugalian ko ang magbalasa. Hindi ako ganun ka-professional magbalasa, hindi ako marunong maglaro. Pero ang ginagawa ko ay binibilang ko isa-isa ang mga tarot cards. So pag nabilang na natin isa-isa ang mga tarot cards, parang you are introducing your own energy to each cards of the tarot. You are introducing. Although each tarot, ang isang tarot deck ay binubuo ng 78 cards. Ayan, nakita na natin at inintroduce na natin ang ating sarili sa bawat isang baraha. Ang isa pang susunod sa paggamit ko nito ay I want to give a personalized approach kung paano ako kikilalanin ng barahang ito. So sa pamagitan ng mga barahang ito ay akin siyang ilalapat sa bawat bahagi ng aking katawan o kaya sa 7 chakras or energy centers natin. So sinasabi ko sa para makilala ako ng baraha, and even bago ko magsimula ng reading ay sinasabi ko, luwalhati't parangal sa dakilang kapangyarihan na lumikha sa akin at sa buong sasingkuban. Luwalhati't parangal sa dakilang kapangyarihan na lumikha sa akin at sa buong sasingkuban. Luwalhati't parangal sa dakilang kapangyarihan na lumikha sa akin at sa buong sasingkuban. Luwalhati't parangal sa dakilang kapangyarihan na lumikha sa akin sa buong sasingkuban. Luwalhati't parangal sa dakilang kapangyarihan lumikha sa akin sa buong sasingkuban. Luwalhati't parangal sa dakilang kapangyarihan lumikha sa akin sa buong sasingkuban. Luwalhati't parangal sa dakilang kapangyarihan lumikha sa akin sa buong sasingkuban. O The Mystic Goddess Sigil Tarot, ako ang Apo Adman ng Luntiang Agama. So
sa iyo ay sumasamo. Nawa na sa pamagitan ng iyong karunungan ay tulungan ako at gabayan upang magbigay liwanag sa mga taong nangangailangan. Nawa ang bawat baraha ay magkaroon ng inspirasyon sa bawat isa. Mangusap ka po sa amin. Pahintulutan niyo po na makita ang dapat makita. At sabihin ang dapat sabihin nang walang pag-iimbot o walang pag-aalinlangan. Bagkus ang aking pagtitiwala ay nasa iyo. So parang on that short prayer, no, nag-create tayo ng band sa ating baraha. Ngayon, tingnan naman natin kung ano ba ang meron sa The Mystic Goddess Sigil Tarot. Bubuksan ko lang yung kanyang box. Kasi, kung mapapansin ninyo, ang card ng The Mystic Goddess ay makapal, no, at glossy, no. Gawa siya parang class A na card na matibay. At kung mapapansin nyo, ay napakadulas niya. No, nag-i-slide siya, nag-i-slippery. So pinakikita dito na napakagandang klase o mataas ang quality ng barahang ito na hindi madaling masisira. And aside from that, ay meron siyang tin can na maari nating paglagyan, no? So very handy, pagkatapos natin gamitin, pwede natin siyang itago sa kanyang kahon na bakal na tin can, no? At napakatibay. Sa mga tarot card na bihasa, no, pwede nyo itong ilagay sa bag ninyo at dalhin kahit saan. So very handy siya. Although hindi nga lang siya magkakasya sa iyong bulsa. Dahil kasi merong ibang mga tarot card reader, even ako noon, na madalas kong dinadala at parang nakaisip ako, no, na sana merong packet tarot card. Although meron din naman yung mga maliliit, no, kaya nga lang sa katulad kong matanda at malabo ang mata, mahirap na makita ang mga symbols na pinakikita ng mga maliliit na the thumb size na tarot card. But this one is very handy at maaring gamitin. And last night, gusto ko lang din ibahagi sa inyo dahil kasi I started my devotion, no, kagabi. Dahil kasi nung isang araw, unboxing, dumating siya, no. So sinilip lang natin kung anong itsura ng The Mystic Goddess Tarot. At ngayon naman, kagabi naman ay talagang sinuri ko siyang maigi, no? Sinuri ko siyang maigi kung ano yung nilalaman ng bawat tarot card. So kung mapapansin ninyo, yung top part ng baraha ay ethnic design, no? Inspired sa mga Filipino fabrics, katulad ng mga malong at ang mga disenyo niya. At sa likod naman ay makikita natin ang mga sacred image or sigils na rinibuild ng mga ancestor at ng mga spirit guides sa kanyang creator na si Maria Haswell. Katulad dito, mapapansin ninyo, no, sa barahang ito, ang ating nakuha, no, I think this is a major arcana, no. Makikita natin dito na sa baba ay mayroong English caption na The Phoenix Rising. At after that, kung babaliktarin mo, i-reverse mo, ay meron siyang baybayin, no? So sa baybayin na ito, pinakikita, no, bagong buhay, no? Bagong buhay ang naka-inscribe. So, tunay ngang makapilipino at na-incorporate dito sa ating The Mystic Goddess Sigil Tarot, ang kultura ng ating mga ninuno. Dahil nga sa baybayin. So, natutuwa ako dahil kasi kahit paano ay naisusulong natin ang baybayin sa lahat ng aspeto ng pamumuhay. Dahil kasi alam natin na ang baybayin ay katutubong panulat natin at ang kadalasang gamit ngayon ng baybayin is linalagay sa tattoo, no? Pero may nagsusulong ng batas na ibabalik na ang pagsulat ng baybayin sa ating bansa na imbis na letter J sa Jollibee ay ipapakita dito kung paano babaybayin ang mga pangalan ng mga establishmento sa baybayin. So, dito pa lang is magkakaroon na rin tayo ng training ground to recognize ano ang mga simbolo natin. At dahil kasi 'di ba dito merong QR code, no?
may QR code. Siguro papakita ko after this na mag-screenshot tayo. Pag itong QR code na ito, no, sinearch nyo sa browser ninyo gamit ang inyong phone camera or QR code reader, dadalhin niya kayo sa website ni Maria Haswell or The Mystic Goddess Tarot para ma-download ang kanyang guidebook, no? At sa kanyang guidebook, kung makikita ninyo, ay merong baybayin chart, no? Kung saan ay tuturuan niya kayo kung paano bumasa at sumulat ng baybayin. And then at the same time, isa pang kagandahan doon ay pinakita ni Maria ang mga traditional Filipino designs na maaaring ipatattoo at ano ang mga symbolism nito. So, kung interesado kayo hindi lamang sa tarot cards, no, pati yung sa ancient symbol ng mga Filipino na pwede nyong ipatattoo at gayon din sa baybayin, maaari kayong kumontak sa amin dito sa Lumpiang Agama o kaya sa siadtala.com, no, sa tindahan ng Hiwaga, dahil ibinebenta na natin dito sa Pilipinas ang The Mystic Goddess Sigil Tarot. Masayang magtipon-tipon at magdiwang, tumugtog ng kagalakan ang lahat. Papuri at parangal sa diwatang nasa atin. Since we are here ngayon sa ating vlog, no, kuha tayo ng mensahe. Ano ba ang mensahe sa atin ng The Mystic Goddess? Ano ba yung mga lessons na dapat nating matutunan at dapat paghandaan? So samahan niyo ako upang silipin ang misteryo at hiwaga na ipinagkakalob sa atin ngayon ng Panginoon at ng mga diwata. Luwalhati at parangal sa dakilang kapangyarihan na lumikha sa amin at sa buong sansinukuban. Luwalhati at parangal sa dakilang kapangyarihan na lumikha sa atin at sa buong sansinukuban. Luwalhati at parangal sa dakilang kapangyarihan na lumikha sa amin at sa buong sansinukuban. O Panginoong may kapal, may-ari at may-ari ng buong sansinukuban, maraming salamat sa bagong araw na ito na iyong pinagkalob sa amin. Nawa ay kasumpungan kami ng buhay at kalakasan sa araw na ito. Kayo nawa ang sumama sa amin, iligtas kami sa lahat ng kapahamakan, at pagalingin niyo nawa ang aming mga karamdaman. Gayon din, Panginoon, sa aming kakulangan kayo na po ang magpuno. Ang aming mga problema ay bigyan nyo ng solusyon at lunas. Sinasamo namin ang mga hinaing ng iyong mga hinirang sa mga nagkukulang pinansyal. Bigyan nyo po sila ng inspirasyon upang kumilos at gumawa. At gayon din naman po ay hinihingi namin ang iyong pagpapala upang bigyan bunga ang mga gawa ng aming kamay sa mga may humihiling na mga kalahi natin na dumudulog, na sana yung mga utang ng mga pinautang nila ay magbayad. Sinasamo ko po, Panginoon, na pagpalain niyo po ang mga taong nangungutang. Bigyan niyo po sila ng kakayahang makapagbayad upang sa ganon ang perang hinilam ay maibalik, pagkat ang perang iyon ay bunga ng kanilang pagsisikap. Naway gantimpalaan niyo ang mga taong mababait at mapagkumbabang loob na may pangunawa sa mga taong nagigipit at nagiging kasangkapan upang guminhawa ang buhay ng iba. Kaya pagpalain niyo po sila. Nawa kayo po ang hipo sa puso ng mga taong nangutang sa kanila upang maibalik ang perang hiniram nila. At gayon din, nawa ang kaginhawaan ay sumalahat. Maraming salamat, Panginoon. Nawa sa pamagitan ng The Mystic Goddess Tarot ay mangusap kayo. Ipahayag ninyo ang inyong salita at patnubay sa araw nito. Maraming salamat. Mayari na pag-asatin. So ngayon, mula sa sa deck, sa 78 card, ay bubunot tayo randomly, no? So, bunot ako ng isa. Tatlo ang bubunutin natin, no?
nakabunot na tayo ng isa. Ito ang pangalawa. At ang panghuli ay ito. Inilipag ko lang muna sa lamesa at mamaya ay isa-isa nating sisilipin ang mensahe ng The Mystic Goddess Sigil Tarot. At itong buong deck, ilalagay ko na, ibabalik ko na ulit sa kanyang kahon. So, unang baraha, ang sinabing sigil ay the alchemy. No? Anong nakikita nyong simbolo sa larawang ito, sa barahang ito? Makikita mo, di ba, mga kwadrado, mga squares, and diamonds, and triangle. Kung makikita nyo na para siyang maze, and at the top of that, ay mayroong moon, circle and the moon. No? So, ito ay isang misteryo o hiwaga ng pagbubuklod-buklod or pagsasama-sama. It is alchemy. So, sinabi dito sa baybayin ay parang ang baybayin niya dito ay sinasabi ay pagsamahin. Maraming mga bagay na nagaganap sa ating mundo at maraming kaisipan ang umiiral. Pero it has a two meaning, no? Kung ang masamang kaisipan ay pagsasamahin sa masamang kaisipan, ano kaya ang idudulot nito? 'Di ba? Mas palalakasin niya ang kaguluhan sa mundong ito. Ngunit kung merong mga taong matuwid at merong taong mabubuti at lahat ng mga mabubuting plano at kaisipan ay pagsama-samahin, pihado, magkakaroon ng kaayusan at kapayapaan ang sanlibutan. Kaya nga, dapat dito ay tipunin natin ang mga tao na mayroong parehong magandang kaisipan. Tayo'y magtulungan. Alam ko, meron kayong mabuting hangarin sa inyong nasasakupan at tayo rin naman meron ding mabuting hangarin na nais mangyari sa mundo. No, pagsamahin natin ang mga kabutihan na ito at pag ito'y nagsama, magkakaroon siya ng magandang resulta at kapayapaan sa mundo. Sa ikalawang pagbasa, no, sinasabi ng ating baraha ay follow your heart. Kung makikita nyo, may buwan, may bilog at may mga mata at sa gitna ay may puso. Sabi dito sa baybayin ay sundin ang puso. No, ano ba ang nilalaman ng iyong puso? Kadalasan ang mga tao kasi, no, parang umiiral yung kung ano ang gusto ng ibang tao, yun ang sinusunod nila. Dahil gusto nila na para magbigay kasiyahan. Kaya nga lang yung personal nating gusto, no, parang isinasakripisyo natin. Kaya nagkakaroon ng pagdurusa ang ating kalooban. At gayon din yung kaisipan natin, parang nadadown tayo. But then if we follow our heart, kung ano yung dapat na mangyari sa atin, ma-experience natin yung joy of life. No? And lastly, the last card ay shake up. Pinakikita dito, this is the tower, no? Sabi dito, shake up. At ang baybayin niya ay pagkagiba. I think we have to shake up our old habits and old behavior. Siguro wakasan natin ang mga masasamang ugali na patuloy nating tinatangkilik sa ating buhay. Kadalasan, no, yung mga unnecessary things, no, nagiging pasikip lang. Lalo na kung maliit lang ang bahay natin, tapos maraming lumang gamit at sira-sira at tinatago lang natin. Siguro dapat itapon na natin to para magkaroon ng bago. Even at this point in my life, no, siguro kailangan natin mag-clean up. Maraming bagay na dapat tayong linisin. Lalo na ngayon, paparating ang full moon bukas o ngayong gabi ay full moon na, eve of the full moon at 30th or 31st ang new moon, which is it falls as the Chinese New Year, no. Kailangan tayo maglinis. Ano yung mga lumang gamit na sira-sira na tinatago na natin? I think we have to throw it away, no, para magkaroon ng maluwag na espasyo sa ating bahay at mapalitan, no. At wag na nating sa ating sarili, no, yung mga butas nating mga salawal, underwear at mga gawin na lang nating basahan 'yon, no, para at least magkaroon ng bago. And I am very thankful dahil kasi si kapatid nating Maria ay nagpadala ng mga damit. And this
na itong nakikita nyong suot-suot ko ay magiging official uniform natin sa tuwing tayo magbablog. Kaya nga mga kalahi, no, suriin natin ang ating buhay ngayon. Pakinggan natin ang sinasabi ng mga diwata. Shake up, maglinis tayo. No, alisin na natin yung mga hindi na kailangan sa ating buhay. No, kailangan nating pagsamahin ang ating kabutihang loob at sundin ang ating puso para wala ng bitterness o yung yeah, you know that. Siguro naintindihan nyo, hindi na maging bitter ang ating buhay. Para naman sa mga tao na nagtatanong, no, ng gayuma, no, maaari nyo po akong kontakin, maaari nyo akong i-message dito at umorder sa akin, no. Ang mode of payment natin is through GCash. At gayon din para sa The Mystic Goddess Tarot, pwede nyo pong puntahan ang www.siadtala.com/tindahan ng hiwaga. So, ang gayuma natin, ang ka-financials ay matatagpuan din sa tindahan ng hiwaga kasama ng The Mystic Goddess Sigil Tarot. So guys, kung nagustuhan nyo po ang video natin, kindly give us a thumbs up at huwag nyo pong kalimutang i-share ang video na ito. Malay mo, meron makatulong ang video na ito sa ibang mga nangangailangan. At yun din, huwag nyo pong kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification bell. Para naman sa inyong katanungan, no, prayer request, suggestion at comment, leave your message below. At malugod ko pong babasahin yan. At magre-reply po ako sa mga mensahe nyo. So hanggang sa mulit, maraming salamat. Ito muli ang Apo Adman. Mayari na. Pag-asatin. Paalam.